Andy, tulala ako habang nasa loob ng sasakyan patungo sa dati kong tinutuluyan. I didn't bother seeking Sander to bid my goodbye. Para saan pa kung ito na mismo ang may gustong umalis ako? I wanted to ask him why. Why do we end up like this? This is far from what we wanted to happen. Ang gusto ko lang ay maging masaya kasama si Sander. Ngunit ang kasayahang yun ay may malaking kapalit ang buhay ng pamilya. Napakalaki kong tanga para maniwala sa lahat ng mga pangako niya. Who is he to decide what is the best for me without even asking what's my take on this? Hindi na ako nagpatid sa mga tauhan niya. I took a taxi going back to my place. Mas lalong ikinadagdag ng galit ko kay Sander ay ang pag-alok nito ng pera sa akin upang may magamit ako sa aking pag-alis. How dare he insult me with his money? Hindi ko na kailangan ng pera niya at kahit anong tulong mula sa kanya, kaya kong mabuhay nang wala siya. Nagawa ko na yun dati, hindi yun mahirap gawing muli. Ibabaon ko na sa limot ang lahat ng aking nararamdaman para sa kanya. He is dead to me. Hapon na nang tuluyan kong marating ang aking apartment. Mabuti na lamang at nagdesisyon akong panatilihin ito simula nang bumalik kami mula sa isla. Halos mag-iisang buwan na rin simula nang huling umuwi ako rito. Pamilyar pa rin ang amoy ng aking apartment ang sumalubong sa akin nang buksan ko ang pinto. Kaunting damit lang ang dala ko dahil hindi ko naman dinala ang mga damit na pinamili ni Sander para sa akin. Napakatahimik ng buong paligid. Ganito na ito dati pa, ngunit ngayon ay tila may kakaibang katahimikan. Akong nadarama, katahimikang may kaakibat na lungkot. Ngayon ko lang lubusang nararamdaman na tuluyan akong mag-isa. Wala na akong pamilyang maaring matakbuhan at maiyakan kapag ako'y nasasaktan. Gusto kong umiyak ngunit tila wala kahit anong luha ang lumalabas sa aking mga mata. I feel empty inside. Para akong walang pakiramdam. Humihinga ngunit walang buhay. Kumikilos ngunit walang pakiramdam. Ilang minuto pa lamang akong nakakaupo sa maliit na sopa na naroon sa aking sala nang biglang mag-ingay ang aking telepono. Bahagya pa akong nagtaka nang makitang si Jeanette yun. Nagdadalawang isip muna ako bago tuluyang magdesisyon na sagutin ang tawag. Hello, bungad na bati ko. Andy, ganti nito. Napatawag ka. May hinahanap ka bang files? Kaswal kong turan dito. I don't have any right para magalit sa ginawa niyang pagtanggal sa akin sa trabaho. It's her right dahil kumpanya niya ang nakasalalay sa nangyari. No, I'm calling to say sorry. I know, naging padalos-dalos ako ng desisyon at dapat ay hinayaan muna kitang magpaliwanag. Alam kong hindi mo ginusto mangyari ang lahat. Nang yun, you are more than just my employee. Kaibigan kita, kaya dapat lang pinakinggan muna kita. For that, I'm really sorry. Paliwanag nito. Hindi ko maiwasang mapangiti sa nangyari. Sa dinami-dami ng pinagdadaanan ko nitong mga nakarang araw, ngayon ko lamang muli nakuhang umiti. Wala yun, wag mo nang isipin yun. Naiintindihan kita. Buhay mo na ang kumpanya kaya hindi kita masisisi kung ganun ang nararamdaman mo. Kung ganun, kung sakali papayag ka bang magtrabahong muli sa kumpanya ko? Masigla na nitong sabi sa akin. Bahagya naman akong nagulat sa kanyang alok. Ibig bang sabihin ay maayos na ulit ang kanyang kumpanya? Talaga? Maayos na ba uli ang lahat? Takang tanong ko rito. Noong kailan lang ay hindi ito halos makatulog dahil sa panggigipit sa kanya ng mga board members. Yes, bumuti na ang lahat kaya maaari ka nang bumalik. Hindi ko nga rin maintindihan pero bigla na lang silang nanahimik at hindi na nangingialam sa pamamalakad ko sa kumpanya. Ang word nga pero mas okay na sa akin yun kesa naman araw-araw akong stress dahil sa kanila. Na-imagine ko na ang mukha ni Jeanette habang sinasabi yun. Masaya ako kahit papano ay maayos ng lahat sa kumpanya ng kaibigan ko. Magandang balita din yun dahil at least hindi na ako mahihirapan na maghanap ng bagong mapapasukan. I drag myself and my things papasok ng aking kwarto. Pabagsak kong itinapon ang aking katawan sa aking kama. I miss my bed. I miss my family. I miss my life before all things tragedy happened. Gusto ko na lang
na bumalik ang lahat sa dati, malayo sa sakit at higit sa lahat, malayo kay Sander. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Ang araw na ito ay walang pinagkaiba sa mga nakaraang araw. Agad akong naghanda upang pumasok sa opisina. Ilang buwan na rin ang nakalipas simula nang maghiwalay kami ni Sander. Tila ba nagbalik na ang lahat sa dati. Inabot lamang ako ng 1 oras sa paghahanda. Hindi ko na nagawang kumain ng agahan dahil hindi ko na nagawang magluto. Bukod pa doon ay wala din naman akong ganang kumain. Ang araw na ito ay walang pinagkaiba sa dating takbo ng buhay ko bago bumalik si Sander. Gigising ng maaga para makipagbalyahan sa kapwa ko pasahero na katulad ko ay papasok rin ng kani-kanilang mga trabaho. Hindi ko alam kung paano ko nalampasan ang bawat buwan na nagdaan. Walang buhay ang bawat kong galaw. Gumigising at natutulog nang walang kahit na anong nararamdaman. Hindi pa din nawawaglit sa isipan ko ang mga nangyari. Gustuhin ko man pero hindi ko magawang isisi kay Sander ang lahat. He doesn't deserve that. Hindi niya kailangan akuin ang kasalanang hindi siya ang may kagagawan. Alam ko yun at maliwanag yun sa akin. Ngunit ang pagbitaw niya sa akin ng ganong kadali ang hindi ko kayang patawarin. Katulad ng dati ay naglalakad ako patungo sa sasakyan ng bus papasok ng opisina nang mapansin ko na may sumusunod sa aking lalaki. Ilang buwan ko na ring napapansin ang lalaki yun na sumusunod sa akin mula papasok ng opisina hanggang sa pag-uwi. Nung una ay pagsundo nito, bahagya akong kinabahan sa pagsunod nito, ngunit nang mapansin kong wala naman itong ginagawa o hindi ang sundan ako, ay nagkaroon ako ng ideya kung ano ang pakay nito. I think this is the time para magpakilala na ito sa akin. Agad kong kinuha ang aking telepono at agad na nagtipa. I texted Jeanette na malilate ako sa opisina dahil may kailangan akong asikasuhin. Matapos kong gawin yon ay agad akong lumiko sa malapit na coffee shop na naroon. Mabilis ang aking mga kilos kaya naman batid ko rin ang pagkataranta ng lalaking nakasunod sa akin nang hindi na niya ako mahagip ng kanyang sa paningin. Dali-dalin nitong nilibot ang kanyang paningin sa loob ng coffee shop upang hanapin ako. Bahagya pa itong nagulat nang kalabitin ko ito mula sa likod. Looking for someone, bungad ko rito nang humarap ito sa akin. Hindi ito agad nakapagsalita dahil sa gulat. We sit down for a bit. I think it's time for us to talk. Binigyan ko ito ng isang peking ngiti saka mabilis ko din yung ibinawi at hinirapan ko ang ekstranghirong lalaki. Nagpatiuna ako at saka naghanap ng bakanting lamesa. Naramdaman kong tahimik lang na nakasunod sa aking likuran ang lalaki. Nauna na akong naupo sa selyang naroon saka matapang itong hinarap. Ako bang unang dapat magpakilala o kilala mo na ako? Panimula ako. Mukha namang nakabawi na ito sa pagkabigla at tahimik lamang na nakatitig sa akin. Tila ba tinitimbang kung ano ang nasa aking isip sa mga oras na yun. My bad, I'm sorry. I shouldn't have underestimated you. I'm Hunter Antonius Lorenzana at your service. Pagkatapos ay ngumiti ito ng ubod ng tamis bago inilahad ang kanyang kamay upang makipagkamay. Tinaasan ko lamang ito ng kilay dahil wala sa kaswal na pagpapakilala nito. You're here because turan kong muli at hindi tinanggap ang kamay na inaalok nito. Agad naman itong binawi ang kamay nang mapagtantong wala akong balak na abutin yon. I should have been looking out for you from afar and stayed unnoticed but I didn't expect that you will catch me off guard. Naiilang natura nito. Really? Your wish to be unnoticed and yet you are wearing a 200,000 pesos watch, a 50,000 pesos sunglasses, and a 12,000 pesos shirt while riding a regular bus? Saka sa itsura mong yan, sa tingin mo ba talaga magbiblend and ka sa mga katulad kong ordinaryong tao? Nakataas ang kilay na turan ko rito. How did you? Nalalaki ang mata nitong turan sa akin. Hindi nito inasahan na alam ko ang halaga ng mga suot niya. I've been around many billionaires for too long now para hindi ko ma-recognize ang brand at itsura ng mga sinusuot ng mga mayayaman. Simpleng paliwanag ko dito. I already told him you would notice me but he insists that I should watch out for you. Nakakamot ang ulo nitong sagot sa akin.
Napakunot naman ang aking noo dahil sa sinabi niya. Who told you that? Nakakunot ang noong turan ko rito. I think we better get coffee first before I started explaining things to you. Hindi na nito inantay ang sagot ko at mabilis na tumayo upang umorder ng kape. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na ito, bitbit ang 2 tasa ng kape. Parehas kape Amerikano ang inorder nito. Now, talk to me. I don't have a lot of time to spare so you better start talking. Mataray na turan ko rito nang makabalik ito sa kanyang upuan. Sander asked me to look out for you. We're not sure if Sander's enemy are not coming after you. When you left his house, just to make sure, he asked me to follow you around. I have my men to do that. But Sander insisted that he didn't trust anyone to look out for you other than me. Mahabang paliwanag nito. Hindi na rin ako nagulat sa akin narinig dahil inaasahan ko na rin siya ang dahilan ng pagsunod sa akin ng lalaki. Hindi ako agad nakapagsalita. Isang malalim na buntong hininga lang ang aking pinakawalan. Makalipas ang ilang minutong katahimikan, ay muli itong nagsalita. You're not surprised? Takang tanong nito. No, he's not Sander if he wouldn't do that. So, how long have you been spying on me? Ngayon ay komportable na ang aking pagtatanong dito. Hindi ko alam kung totoo nga ba ang sinasabi nito, ngunit magaan ang loob ko dito. Hindi ako nakakaramdam ng kahit na anong panganib kasama ang lalaki. Hey, correction, I'm looking after you, not spying on you. There's a big difference, he said defensively. Hindi ko alam kung bakit pero bahagya akong natawa sa inasal nito. His breath of fresh air malayo sa madilim na wangis ni Sander. Mabilis kong pinilig ang aking ulo upang mawala ang imahe ni Sander sa aking isipan na unti-unting nabubuo. Stop thinking about him, Andy. I haven't seen you smile for a long time. Seryosong tura ng lalaki. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Tama siya. Hindi ko na rin maalala kung kailan nga ba ako huling ngumiti ng ganito. And how are we talking about? Hindi katulad kanina ay maaliwalas na ang aking pakikitungo rito. Since 10 years ago, I think casual nitong tura na siyang ikinalaki ng aking mga mata. You've been spying me for 10 years? Malakas ang boses na turan ko rito. Technically, I have my men look out and watch over you 10 years ago. Ngayon lang ako personally gumawa nito dahil special request ng siraulo mong boyfriend. Ex-boyfriend, pagtatama ko rito. I stand corrected, special request ng may tupak mong ex-boyfriend. Muli akong napangiti dahil sa pagbibiro nito. Magkano naman ang binabayad niya ng siraulo kong ex-boyfriend sa'yo para bantayan ako? I was just joking. I don't really want to know kung magkano ang ginastos ni Sander para lang bantayan ako. Would you believe that he's not paying me a single cent? Ang yaman-yaman pero ubod ng kuripot. Then why are you still doing this if you're not getting anything out of this? Nagtatakang tanong ko dito. Because I know how important you are to him. Seryoso nitong sagot sa akin. Napatigil ako sa paghigop ng aking kape. Dahil sa kanyang mga sinabi, inangat ko ang aking mukha upang tingnan kung seryoso ba ito sa kanyang sinasabi. Why did I find it hard to believe that? Naiilang na sagot ko sa kanya. I know Sander is caring for you in his own special way. I don't care about his reason, why he did what did. Hindi pag-alis ng sagot sa lahat. Kaya kong palampasin at intindihin ang lahat ng pagkukulang niya pero hindi ko mapapatawad ang ginawa niyang pag-iwan sa akin sa panahong mas kailangan ko siya. Mahina ngunit madiin ang bawat kong salita. I understand walang nagbabawal sa iyong makaramdam ng galit. Hindi ko ba naman kasi maintindihan kay Sander kung bakit hindi na lang niya sabihin sa iyo ang lahat. You deserve that after what happened to your family. Napatigil ito sa pagsasalita when he realized that he's spilling too much information. Does this mean you know everything? If Sander won't tell me, maybe you could. He would probably kill me for this, but the hell I care. You deserve to know everything. You should call your office and tell them you won't be coming to work today. We need to talk somewhere private.
Iyon nga ang aking ginawa. Tumawag ako kay Jeanette to inform her that I can't go work today. I spared the details. Dahil siguradong hindi niya rin maiintindihan. Hunter reserved a private restaurant for the two of us upang doon kami mag-usap. Andy, it's been exactly a year since my encounter with Hunter. Katulad nga ng aming napag-usapan, ang araw na yun ay dinetalye nito sa akin kung anong lahat ng kailangan kong malaman mula sa tunay na mundong kinabibilangan ni Sander ngayon. He's been entangled in the life of crime and syndicate. Hindi alam ni Hunter kung paano at saan nagsimula. According to him, Sander won't give him any details kung paano siya napasok sa ganung buhay. Simula din ng araw na yon ay hindi na nawawala ang communication namin ni Hunter. Madalas niya akong binibisita sa apartment to check on me at madalas na din ang pagtawag nito. Ito rin ang nagpupumilit sa akin mag-enroll ako sa isang martial arts class upang matuto ako ng self-defense kung sakali mang may mangyaring hindi inasahan. Since I left the mansion ay wala naman akong kakaibang nararamdaman sa aking paligid. Kahit si Hunter ay wala kahit anong panganib na nakita habang nagmamasad ito sa akin. Mukhang wala nga sa akin ang atensyon ng kung sino mang kaaway ni Sander. Sinimulan na rin ni Hunter na turuan ako sa paghawak ng iba't ibang klaseng baril. He said that I need learn those things just in case kailangan ko in the future. Sabado ngayon kaya narito lamang ako sa bahay. Balak ko magpahinga maghapon at mamayang gabi na lamang ako atin ng isa sa mga martial arts class ko na inirekomenda ni Hunter. Nasa sala ako ngayon at balak kong manood ng TV nang may kumatok sa aking pinto. What happened to your face? Bungad kong tanong nang mapagbuksan si Hunter ng pinto. Puno kasi ng pasa at black eye ang mukha nito. Mukhang sariwa pa ang mga sugat nito sa mukha kaya bahagi akong nag-alala rito. As your asshole boyfriend, wika nito pagkatapos ay diretsong pumasok sa loob ng aking bahay at pabagsak na umupo sa sopa. Correction, ex-boyfriend. What happened? Ulit kong tanong dito. Pumunta ako sa may kusina kung saan naroon ang first aid cabinet ko at kumuha ng alcohol, bulak at betadine upang gamutin ang sugat nito malapit sa labi. He's back, you know. Sagot nito ngunit hindi pa rin sinasabi kung ano nga bang nangyari sa kanya at puno ng sugat ang mukha nito. I don't care, I'm not asking mataray kong turan dito. Saka umupo sa tabi nito at sinimulang gamutin ang sugat niya. I know what he means by that. The last time we talked about Sander, he said that Sander went back to Italy. Your asshole boyfriend, tinitigil ko ang aking pagdampi ng alcohol sa sugat nito at tinitingnan ito ng masama dahil sa pagtukoy nito kay Sander as my boyfriend. Ex-boyfriend, I mean. He did this to me when he found out that I already told you everything. Kwento nito. Che, ang yabang mo pa na expert ka when it comes to hand-to-hand combat tapos ganun kadali ka lang palang mabugbog. Pang-aasar ko dito saka diniinan ang pagdampi ng bulak sa sugat nito. Ouch! Ang morbid mo. Bagay nga kayo ni Sander. That guy is genius. He mastered a different kind of martial arts in just 5 years. You know? Dahil sa sinabi nito ay mas lalo kong diniinan ang sugat nito dahilan upang mas lalo itong mapasigaw. Nabagok ata yung ulo dahil kung ano-ano ang sinasabi mo. Ayan, gamutin mo sa sarili mo. Inis kong binato dito ang bulak. Ang pikon mo talaga basta yung ex-boyfriend mo ang pinag-uusapan. Nakangising tura nito at patuloy ang pang-asar. Inirapan ko lang ito nang hindi pa pinapansin ang sinasabi niya. I don't want him to know that Sander still affects me. Kahit ang maliit na bagay at natungkol dito ay nakakaapekto pa din sa buo kong pagkatao. Wala na akong paki sa kaibigan mo, kaya pwede ba? Kung pumunta ka dito para lang ikwento siya, bukas yung pinto, makakaalis ka na. Inis na turan ko dito. Ayoko nga, dito ako matutulog. Ang sakit ng katawan ko dahil sa bugbog ng ex-boyfriend mo. Di ko siya masisingil kaya ikaw na lang ang sisingilin ko. Nakangising turan nito at saka humiga sa sopa at ipinatong ang ulo nito sa aking hita. Pwede ba masyado ka ng feeling close? Tumayo ito. Tumayo ito, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang biglang kumalabog
at bumukas ang pintuan ko. Sabay kaming napatayo ni Hunter dahil sa pagkagulat. There he was, raging in anger and almost ready to kill habang madilim ang mukhang nakatingin sa aming dalawa. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkagulat nang biglang pagsira ni Sander sa aking pinto nang ambang susugurin na naman ito si Hunter. I think I have been easy on you. I should have broken every little bone in your body. Galit na tura ni Sander kay Hunter. Si Hunter naman ay dalidaling nagtago sa aking likod at tila batang humihingi ng saklolo. Mukhang effective naman ang ginawa nito dahil tila nagdalawang isip si Sander na sumugod nang makita nitong nakaharang ako roon. I tried my best not to give away any emotion but deep inside, I was bursting with too many emotions. Isang taon na din ang lumipas, hindi ko na rin matukoy kung ano nga bang dapat kong maramdaman dahil sa muli naming pagkikita. Take your hands off her. Malakas na sigaw nito. Agad namang inangat ni Hunter ang kanyang kamay na nakapatong sa aking balikat. Stop shouting, will you? Inis kong sigaw dito nang makabawi na ako sa pagkabigla. Ito naman ang nagtigilan dahil sa inasal ko. Hindi agad ako nakasagot si Sander dahil sa sinabi ko, "What are you doing here?" Tanong ko rito nang bahagyang kumalma na ito pero hindi pa rin inaalis ang madilim nitong tingin kay Hunter. I need you to come with me. You're not safe here. Kalmado na nitong sagot sa akin. Ako naman ay biglang nabunghalit ng tawa dahil sa sinabi nito. Laking taka naman ang ng dalawang lalaki dahil hindi nila maintindihan ang dahilan bakit ako tumatawa. What's funny? Kunot noong tanong ni Sander. Si Hunter ay nakakunot noon na rin habang nakatingin sa akin. You're funny. You think that I would go with you just because you said I'm not safe? You're such a joke. Wala na ang malakas na tawang pinakawalan ko kanina. Napalitan na iyon ng seryosong mukha at nanunumbat na mga titig. This is not the right time to be silly. Andy. Bakas na ang inis sa boses ni Sander. I'm not being silly, Sander. I'm serious. What makes you think that I want to go with you? Seryosong turan ko dito. I'm not asking you. I'm ordering you. You don't have any choice. Like what you did the last time. You also didn't give me a choice to choose what I want to do with my life. Sumbat ko dito. Halata namang hindi niya inaasahan ang sinabi ko. Ilang sandaling katahimikan ang namayani sa aming paligid bago ako muling nagsalita. I'm not coming with you. I can take care of myself like what I always did. Malamig ang boses kong turan kay Sander. Andy, this is not the right time to bring that up. Galit na ito sa mga oras na yon. Guys, I think we have company. Pukaw ni Hunter sa amin. Sabay-sabay kaming nanahimik upang pakiramdaman ang paligid. That's one of the skills I obtained throughout my training with Hunter. Mabilis na lumapit si Hunter sa may switch ng ilaw upang patayin yun. Hunter and I trained for this during one of our hand-to-hand combat session. Sinanay ko ang bahagya ang aking mata sa dilim bago kumilos at kinuha ang baril na nakatago sa ilalim ng aking lamesa sa sala saka ito inabot kay Hunter. I looked at Sander and I saw that he doesn't have any gun pero bukod doon ay may napansin akong init na titig dito. Inabot ko ang baril kay Hunter. Marahil ay inaasahan nitong siya ang aabutan ko ng baril. Stay close to me, bulong ni Sander sa akin nang makalapit na ito. Like I said, I can take care of myself. Saka ako mabilis na kumilos upang magtago sa likod ng pinto. My place is crowded. Marami akong kapitbahay kaya siguradong hindi sila magpapaula ng bala dahil itakaw atensyon yun. Si Hunter naman sa pinto malapit sa kusina nakapwesto upang mag-abang kung mayroon mang magtatangkang pumasok roon habang si Sander ay hindi umaalis sa aking tabi. Gaya ng inaasahan ay sa likod na ng pinto sa may kusina pumasok ang mga nakaitim na lalaki. Mabilis itong nagpaputok ng baril na naka-silencer pero wala itong tinamaan. Marahil ay dulot ng madilim na paligid. Mabilis na pinukpok ni Hunter ang hawak na baril ng kamay ng isang lalaking nakaitim dahilan upang mabitawan nito ang baril. Agad na pinaputokan ni Hunter ang lalaki na magkaroon ito ng pagkakataon. Dali-dali namang sumugod ang isa pa nitong kasama sa pinto. Malapit sa amin naman ito pumasok.
Mabilis kong sinunggaban ang isa pang lalaki at itinaas ang kamay nitong may hawak na baril. Pumutok yun at tumama ang bala sa kisame. Agad kong sinamantala ang pagkakataon at mabilis na tinuhod ang gitna ng hita nito bago ako tumalikod at hinila ang kanyang braso para ibalibag sa sahig. Nang makahiga na ang pangalawang lalaki ay mabilis akong lumapit at tinapakan ito sa may bandang liig upang hindi na muling makabangon. They sent only 2 men. They haven't tried anything for a years tapos ito lang? I'm disappointed, mayabang naturan ko. Bakas naman ang pagtataka sa mukha ni Sander na makita nito kung paano ko pinabagsak ang lalaking nagtangka sa amin. Muli nitong binalingan ng masamang tingin si Hunter. Agad namang itinaas ni Hunter ang 2 kamay bilang tanda ng pagsuko. Nakasimangot pa rin ito nang hugutin nito ang telepono sa kanyang bulsa, saka nag-dial ito. Makalipas lang ang ilang ring ay narinig ko ang mahinang sagot ng nasa kabilang linya. I need a cleaner here at Andy's apartment. Tura nito at nasa kabilang linya. Muling nagsalita ang kausap nito ngunit hindi ko yun naintindihan. Yes, she's safe. We'll be there in an hour. Sagot nito. Ako naman ay nakatitig lang sa kanya at inaantay ang susunod nitong sasabihin. Let's go, my men. We'll take care of this. What's among my words is not clear to you. I'm not coming with you. Matigas kong turan sa kanya. Andy, stop being stubborn. Will you? Galit na nitong turan dahil sa pagtatanggi ko. I'm not. Andy, you need to come with him. I don't know what happened but they are getting aggressive again. We don't know what's their plan. You're safer with Sander. Putol sa akin ni Hunter. If Hunter said that it's getting serious, then it's getting serious. Humugot muna ako na isang malalim na buntong hininga bago muling nagsalita. Fine, I'll just get my things, I said. What? Just like that? Why does it so easy for you to agree on him and not me? Inis na tura nito. Simple lang, Sander, I trust him more than you. Maikling sagot ko rito na mas lalong ikinagalit nito. Muling dumilim ang mukha nito bakas ang pagkagalit ng kanyang panga at panlilisik ng kanyang mga mata dahil sa aking sinabi. Is that so? Maybe I should just finish him off. Saka nito mabilis na inagaw ang baril na nasa kamay ni Hunter. Bakas naman ang gulat at takot sa mukha ni Hunter nang tutukan ito ng baril ni Sander. Hey buddy, huwag kang masyadong seryoso. Nagbibiro lang yan si Andy. Di ba Andy? Andy, sabihin mo na nagbibiro ka lang. Gusto ko pang mabuhay ng mahaba. Gusto ko pang makapag-asawa, no? Natatarantang baling nito sa akin. Go on, kill him. If you do, you're just proving to me that you don't care about those people who stays beside all this time. You're just proving me how selfish you are. Hindi ko inalis ang pagkatitig sa kanya. Ilang segundo din kaming nanatili sa ganung posisyon bago ito unang bumawi ng tingin at saka ibinaba ang baril na nakatutok kay Hunter. Wala na ang bangis sa mukha nito, napalitan na yun ng lungkot at pighati. Bakas na ngayon ang lungkot sa kanyang mga mata. I want to caress his face and console him. I wanted to hug and kiss him to tell him that everything is going to be okay. But I won't do that. I will never let myself be enslaved of my feelings towards Sander, no matter how much I love him. I can't let myself be with someone who always disregard my opinion, who always decide on what's the best and convenient for him, not for us. He always chooses the easy way. This time, I will be the one who gets to decide on what will I do to myself. Andy. Wala ni isa sa amin ang nagsasalita habang nasa sasakyan pabalik sa mansyon ni Sander. I chose to sit in the back seat even though Sander was insisting that I sit in the passenger seat beside him. Wala din naman itong nagawa dahil kahit anong pilit niya ay hindi ako umupo sa bandang unahan ng sasakyan. Nakasimangot ito buong biyahe at papyaw lawang na tumitingin sa rearview mirror. Wala pang 1 oras ang itinagal namin sa biyahe bago namin narating ang mansyon ni Sander. Lumabas ang isang maid upang buksan ang gate bago kami tuluyang makapasok. Nauna na akong bumaba ng sasakyan pero inantay ko pa din ang dalawa bago tuluyang pumasok sa loob. Wala pa ding nagsasalita sa amin. Nang sasabay kaming lumingon at tinungo ang pintuan nang salubungin kami ni Daisy na abot tenga ang ngiti.